Inamin at kinumpirma mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla na siya po ay nagtaglay ng karamdaman. Ito ho yung leukemia o tinatawag na blood cancer. At na kung saan ay siyempre marami po ang nagulat at bagamat sa mga nakaraan ay talagang pinaghihinalaan na talagang meron po itong tinataglay na karamdaman o sakit dahil sa biglang kanyang pagkapayat at yung kulay niya ay nabago, di ba? So ngayon ay kinumpirma na po ni Ombudsman Remulla na siya po ay nakipaglaban dito po sa leukemia. Kasi kinukwento niya nga ho nung siya po ay ang sinasabi ay sumailalim yung bypass surgery noong 2023 at yung sa puso yan, sakit sa puso ay habang siya po ay, di ba, kalihim ng Department of Justice ay nagpa-opera siya. Tapos nung siya po ay nagpapagaling dito po sa kanyang surgery ay natuklasan naman na nagkaroon po ng meron daw siyang leukemia, mga kababayan. So ito yung report na ito, panoorin ho natin at yung pagkumpirma mismo ni Ombudsman Boyeng Remulla na kung saan ay sumailalim po siya sa yung quintuple bypass surgery tapos ay sa leukemia. Ito, panoorin po natin. Ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na na-diagnose siya ng leukemia matapos sumailalim sa quintuple bypass heart surgery. Sa isang interview, inihayag ni Remulla na taong 2023 nang malaman niyang may sakit siya sa puso na kailangang operahan. At habang nagpapagaling dito, na-diagnose naman siya na may leukemia, isang uri ng cancer sa dugo. Ayon sa Ombudsman, gumaling siya sa leukemia matapos sumailalim sa 2 cycle ng chemotherapy, total body radiation at bone marrow transplant. Labis naman ang kanyang pasasalamat sa anak na siya raw nagsilbi niyang bone marrow donor. Yan po ang pahayag ng report na kung saan ay kinumpirma na ito pong si Ombudsman Boyeng Remulla ay sumailalim nga po sa bypass surgery at ganyan din po ay nagkaroon siya ng sinasabing leukemia. Pero siya naman po ay dumaan dito po sa chemotherapy, yung total body radiation at bone marrow transplant na kung saan ay naging donor daw po yung kanyang anak. At sinasabi na naging matagumpay yung kanyang paglaban dito po sa sakit na leukemia. So pero ang tanong ho rito mga kababayan, dahil sa bagamat ito ang sinasabi niya ay sa kanyang interview mga kababayan ay yung kanyang patuloy sa public service at siyempre yung kanyang paglaban di umano dito po sa korupsyon sa ating bansa. Talagang ito raw po ay isa po sa mga dahilan kung kaya patuloy siyang buhay at talagang ngayon ay kumikilos para sa bayan. Pero mga kababayan, kayo ano masasabi nyo? Kasi sa aking pananaw ay siguro makabubuti rin ho na maglabas po ng medical certificate. Ito pong si Ombudsman Remulla. Sa ngalan po ng transparency, mga kababayan. At di ba, para lang makasiguro ho tayo na kung saan yung ating ombudsman, yung top graft buster ng bansa, ay nasa maayos po na kondisyon, di po ba? Di ba? Bagamat nakalagay po sa ating saligang batas na siyempre, di ba, ombudsman na should be physically fit, pero bagamat ang sinasabi, wala namang espesipiko at na requirement na kung saan ay talagang dapat ho ganun, kasi hindi po yan sinabi ng saligang batas. Pero alam niyo naman ho na ang pagiging ombudsman napaka-importante ho yan, yung physical at mental fitness. Mga kababayan, kasi alam niyo full time ho yan at talagang yung oras ho dyan hindi lang 8 oras ka magtatrabaho at Lunes hanggang Biyernes 24/7 depende ho dahil sa lalo't ngayon, di ba, meron pong siyang kampanya laban po sa katiwalaan dito po sa ating bansa. At siyempre, magsasagawa po yan ng investigasyon, bagamat yung mga tauhan nila dyan sa ombudsman
ang talagang direktang nangasiwa sa investigasyon. Pero bilang isang pinuno ng ahensya, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Mga kababayan. Siguro naman kasi, di ba, yung mga iba't ibang mga opisyal ng gobyerno, di ba, papasok ka lang ho sana sa isang kumpanya, mga kababayan, di ba, meron pong di ba, may mga kinakailangang medical clearance o certificate na kung saan ay patutunayan mo na ikaw ay fit to serve o ikaw ay talagang merong kakayahan na kung saan ay, di ba, na talagang pwedeng maglingkod. Kasi importante ho ito. Bagamat yung physical fitness, hindi naman ito'y formal legal qualification. But it is a practical and ethical expectation. Mga kababayan. So, kayo ho, ano masasabi niyo ho rito, mga kababayan? Dahil sa, ako naman ho, siyempre magdidesisyon ka. Alam mo, dapat malusog ang iyong katawan, ang iyong kaisipan, kasi dito ho, hindi ho ito biro. Na yung mga kaso ay yung kinabukasan ng isang tao ang nakasalalay na baka may maipakulong ka na hindi dapat makulong, o masentensyahan ka na ganito, hindi dapat na ganito, o masuspinde. Alba kasi sa mga local official, pwede nila suspindihin. O napakabigat po ng ng tungkulin ng isang ombudsman. So, yun lang po ang aking pananaw. Siguro isa publiko. Pero yung voluntaryo at siyempre kasi wala ho, hindi siya inuobliga ng ating saligang batas. At para maging kampante naman ang taong bayan at mawala yung pagdududa nako. Baka may sakit pa yan kasi 'di ba yung mga binabanggit kapag cancer, minsan napagaling na, tapos bumabalik, nanunumbalik, di po ba, yung kanilang karamdaman. So, para mas, mas maging klaro lang po at syempre, mas maging maayos yung maging mapanatag po yung kaisipan ng mamayan. So, sige po, magbigay na po kayo ng comment at kayo ba, dapat hubang maglabas ng medical certificate. Ito pong si Ombudsman Boying Rimulya. Syempre, voluntary ho dapat yan, at kanyang ipakita yung yung kanyang tunay na kondisyon sa kanyang sa kanyang pangangatawan at physical at mental, di po ba? Yun lang po. Kayo ho, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa pinag-uusapan natin kasi mismo ang si Ombudsman Boying Rimulya umamin na nagkaroon po siya sakit sa puso, na operahan, tapos nagkaroon po siya ng lumaban po siya dito po sa leukemia at sa ngayon umaayos naman at mukhang papagaling na ho. Magaling na, sabihin natin, magaling na po yung nasabing karamdaman, pero syempre hindi maiwasan natin na yung agam-agam, di po ba? Na baka naman biglang bumalik o wag naman sana, dahil sana magtuloy-tuloy na at maging malusog po yung kanyang pangatawan. Para lang makasiguro. Siguro ay maaari siguro magbigay ko siya ng halimbawa every 6 months or kada taon magsusumiti po siya ng kanyang medical certificate sa taong bayan para lang malaman ho natin. Hindi paglabas ho ngayon, tapos na. Siguro yearly o taon-taon maglabas po siya ng kanyang medical certificate para makatiyak lang po tayo na siya po ay malusog yung kanyang pangatawan at kanyang kaisipan para sa pagdedesisyon sa anumang kaso na kanyang didesisyonan para po sa ating mga kababayan. Okay, so yun lang po, ulitin ko lang ho. Yung mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.